Saan ba talaga tayo pupunta, Mark? Tanong ni Liza sa kasintahan habang binabagtas nila ang kahabaan ng EDSA. Nang nagdaang gabi, pinakiusapan siya ng binata na samahan ito sa despedida party ng isang papaalis na kaibigan na gaganapin sa Binondo ngayong gabi, pero mali yata ang tinatahak nila. Pupunta muna tayo sa opisina sa Ortigas. May nakaligtaang ilang dokumento si Papa na ipinagbiling kunin ko. Paliwanag ni Mark habang nakatutok ang mga mata sa daan. Tahimik sila sa biyahe, maliban sa paminsan-minsang pagtatanong nito kay Liza. Kung napansin nitong medyo matamlay siya ay hindi niya alam dahil hindi naman ito nagkokomento tungkol doon. May nauna na kasing plano si Liza para sa kanilang dalawa ni Mark para sa gabing iyon. Ang balak niya imbitahin ang kasintahan na doon sa bahay nila maghapunan sa araw na iyon, pero naunahan siya nito sa pagpayayaya. Espesyal sa kanya ang petsyang iyon at gusto niya makasama ang binata. Nang sila lang, pero hindi siya nakatanggi rito. Hindi naman niya masabi sa kasintahan ng saloobin kaya sumama na lang siya rito. Ang mahalaga ay magkasama sila sa importanteng araw na iyon. Sa isang buwang pagiging magkasintahan ni Liza at Mark ay lalo pang nahulog ang kanyang loob sa binata. Masayang kasama si Mark. Pakiramdam niya ay totoong espesyal siya rito. Tuwing makalawang araw ay inahatid at sundo siya ng kasintahan sa eskwelahan. Gusto sana nito na araw-araw siyang ihatid pero tumanggi siya dahil na rin kay Mildred. Kapag hindi araw ng sundo ni Mark sa kanya, si Mildred ang kasabay niya sa pagpasok at pag-uwi tulad ng dati. Ayaw ni Liza na maramdaman ng kaibigan na nakakaligtaan na niya ito ngayong ay makakasantahan na siya. Sabay rin nagmemeryenda sina Liza at Mark na karamihan naman ang sinusundo pa siya ng kanyang classroom. Madalas ay isinasama nila si Mildred, subalit mas maraming pagkakataong tumatanggi ang kanyang kaibigan na sumama sa kanila. Bagaman hindi nagsasalita ay alam ni Liza na hindi pa rin sang-ayon ng kanyang kaibigan sa pakikipagrelasyon niya kay Mark. Alam din niyang kaya ito nananahimik ay dahil nakikita nitong masaya siya kay Mark. Maya-maya pa ipinarada na ni Mark ang kotse sa parking area ng Imperial Builders. Binati sila ng gwardya. Pagkatapos ay pumasok na sila sa building. Dire-diretso sila sa elevator. Gustong magpaiwan ni Liza sa kotse pero nagpumilit si Mark na isama siya. Pagdating nila sa top floor ay nagulat siya nang tunguhin nila ang hagdan paakyat sa rooftop. Hindi na naisarinig ni Liza ang katanungan nang makita ang kabuuan ng rooftop. Nalalatagan niyo ng mga talutot ng red roses. Sa gitna ay naroon ang isang candlelit, a round table for two na may nakapatong na bouquet ng red and peach roses. Sa gilid naman ay isang parihabang mesa kung saan nakahanay ang iba't ibang putahe at may nakatayong unipormadong waiter. Sa kabilang gilid ay nakatayong isang musician na ngayon ay tumutugtog na sa hawak nitong violin. Kinuha ni Mark ang bouquet na samantalang si Liza ay tila estatwa sa kinatatayuan. Nakamasid siya sa kasintahan hanggang sa bumalik ito sa kanyang harap. "Happy first monthsary, babe," masuyong sabi ni Mark, sabay abot sa kanya ng mga bulaklak. Saka palang natauhan si Liza sa pagkamangha. "Akala ko, nakalimutan mo. Pero hindi ba masyado na mga yata espesyal itong inihanda mo? Masaya na akong naalala mo mahalagang araw na to." Teary-eyed na sinabi niya pagkatapos kunin ng mga bulaklak mula kay Mark. Mark smiled his boyish smile and held her hand. "Usually, I forget things like this with my past girlfriends, but not now with you as my girlfriend. And I really made this night special because you are a very special girl to me, babe." He kissed her hand while looking intently at her. Her heart was overflowing with love for this man. How couldn't she when he always made her feel she was dear to him? "Shall we start our dinner?" Nakangiting tanong ni Mark. Tumango si Liza. Inakay siya ni Mark sa round table. Ilang sandali pa ay masaya na siyang nakikipagkwentuhan habang kumakain. "Kaya ka lang malungkot kanina ay dahil akala mo nakalimutan ko ang araw na to, no?" Nanunoksong tanong ni Mark. "Yes, thought I wasn't really expecting that you'll remember it. Ang galing mong magkunwari. Hindi ako nakakahalata. Hindi ko talaga naisip na alibay mo lang ang party na sinasabi mo." Nakangiting sabi ni Liza. "Of course,
I wanted to surprise you. I want you to be happy because it makes me happy too. You just don't know how much happiness you bring to me, babe. He said the last sentence full emotion and with a little smile on his lips. You talk like you're in love with me. Gusto sanang sabihin ni Liza pero pinigil niya ang sarili. Mali ang umasa ng kahit ano mula kay Mark. Maliwanag ang pinagkasundoan nila. He was attracted to her. Yes, but that was all. Period. Thank you. Tanging nanulas sa kanyang bibig. He smirked and raised an eyebrow. I hope to get something more appreciative than just thank you, babe. Surely you could offer something better. He said gently, but mischief was dancing in his eyes. Nahinto sa pagnguya si Liza. She couldn't think of a better way of showing her gratitude other than, a kiss or... Inabot ni Liza ang baso ng tubig at dahan-dahang ininom iyon. Kinakabahan siya sa maaaring mangyari sa gabing iyon. All the while, pinagbasdan siya ni Marcus with silent laughter in his eyes. Sigurado siyang alam ng kasintahan ng tumatakbo sa kanyang isip at ang kabang nararamdaman niya. Baka pinagtatawanan na siya ng binata ng lihim. Gusto niya sitahin ang kasintahan pero baka isipin nitong marumi ang kanyang isip. Binaliwala niya ang uneasiness na nararamdaman at itinuloy ang pagkain. Ganito niyo rin ba isinaselebrate ang first month sa rin ng mga past girlfriend mo? Tanong ni Liza upang pawin ang tensyon na nararamdaman. No babe, this is the first time na nag-effort ako para sa mansari namin ng girlfriend ko. Lumobo ang puso niya sa sinabing iyon. Noon, hindi ko naaalala mga ganitong okasyon. Hanggang sa ang girlfriend ko nang mismo nagpapaalala. We always celebrate in routine. First step, we'll go out to dinner. Second step, we'll go straight to bed. And the ends our celebration. Nabulunan si Liza sa huling sinabi ni Mark. Agad siya nitong dinaluhan. Nag-init ang kanyang mukha sa ideyang pumapasok sa kanyang isip. Isang buwan na silang magkasintahan pero hanggang holding hands at yakap lang sila. Kung hinahalikan siya ng kasintahan ay sa kamay, noo at pisngi lang niya. Hindi pa siya hinalikan sa mga labi. Kukunin ba ni Mark ngayong gabi ang first ni Liza? Sooner or later, alam niya mangyayari iyon pero ngayong nararamdaman niyang malapit na ang oras, magkahalong takot at kaba ang kanyang nararamdaman. Iyan bang pamumulan ng mukha mo ay dahil sa nabulunan ka o dahil may iba kang iniisip? Amused na tanong ni Mark. Kitang-kita ang pagkaaliw sa mukha ng binata. Come on, Liza. Try to relax, okay? Baka atakihin ka sa puso dyan sa mga iniisip mo. Inirapan ni Liza si Mark. Kung magsalita ang binata, ay para bang hindi nito kasalanan kung bakit siya nagkakaganon. Ewan ko sa'yo. Ikaw ito nagbibigay sa akin ng kung ano-anong ideya. Naiinis na sabi niya. Tumawa ng malakas si Mark. Babe, kumain ka na lang para matapos na tayo. Excited na ako para sa second and final step ng celebration inihanda ko para sa'yo. Nanunod yung sabi nito, sabay kindat kay Liza. Inungusan niya ito bago itinuloy ang pagkain. Pagkatapos nilang kumain ay sinenyasan ni Mark ang waiter na ligpitin ng lahat ng naroroon kasama ang round table na kain-ngainan nila. Pagkatapos niyon ay bumaba na ang waiter kasama ang musician. Naglatag ng pulang tela si Mark bago kinuha ang isang bote ng red wine at 2 baso. Umupo ang binata sa tela bago siya tinawag na maupo sa tabi nito. Sinasalina ng kasintahan ng alak ng 2 baso. Hindi pa tayo uuwi? Tanong ni Liza. Kinuha niya ang baso ng alak na iniabot ni Mark at sumimsim doon. Scared? Maaga pa babe, magkwentuhan muna tayo. At saka may gusto pa akong ipakita sa'yo. Ani Mark at uminom ng alak. Biglang sumaryaw ang binata habang nakatingala sa langit. In a few more years, I'll be working here. Si Kuya Alex ang tatayong president and CEO kapag nag-retire si Papa. Pagtutulungan namin ni Kuya na palaguin pa ang kumpanyang ito ni Papa. You seem close to your brother. You're lucky to have a brother. Only child lang kasi ako, kaya hindi ko alam ang pakiramdam ng may kapatid. Nananaghiling na sabi ni Liza. Yeah, luck is pouring on me. Ani Mark habang makahulugang nakatitig kay Liza.
Ibinaling niya ang tingin sa mga bituin sa langit. Hindi niya kaya makipagtitigan sa binata. And he is my idol, next to Papa. I want to be like them, kaya next school year, I'll take up engineering. Nilingon niya ang kasintahan, nakatingin uli ito sa kalangitan. Agriculture ang kinuha ko dahil iyon ang gusto ni Papa na kunin ko. Gusto niyang pamahalaan ko ang asyenda namin sa Tarlac. But I insisted that I want to work here, and with my mother persuading my father for me, he would let me study again after I finish my course. Paliwanag ni Mark. Pareho pala tayo. Gusto ko rin maging katulad ng mama at papa ko na kapwa principal sa high school, kaya education ang kinuha kong kurso. Ani ang may tipid ng ngiti. Masaya si Liza na nagagawa nila mag-usap ni Mark ng ganoon. He was opening himself to her. She doubted if he did the same to his ex-girlfriends. Isang magandang senyales iyon na maaaring lumalim pa ang kanilang relasyon. Wait, kung mag-aaral ka uli, ibig sabihin ay magkakasama pa tayo sa university ng 2 taon pa? Umaasam na tanong ni Liza. Natigilan si Mark. I don't think so, babe. At biling sagot nito. Parang inilipad ng hangin ang pag-asa ni Liza na makasama pa si Mark. Para na rin sinabi ng binata na sa ibang university ito mag-aaral. Hindi niya napigilang isang tinig ang nasa isip. Bakit? Sa ibang university ka na ba mag-aaral? Tila nag-isip muna si Mark bago sumagot. Hindi makatingin ng diretso sa kanya ang binata. Maaari bang next time ko na lang sagutin ang tanong mo? Pilit ang ngiti na tanong ng kasintahan. Nagdududang tumango na lang si Liza. Ganito na lang. Next month, isasama kita sa asyenda at doon ko sasagutin ang tanong mo. Okay lang ba na sumama ka sa akin? Tanong nito. Sige, mahinang sagot ni Liza. Pilit binaliwala ang takot na biglang umahon sa kanyang puso. Dahil sa simpleng katanungang hindi masagot ni Mark at kailangan pa nila itong pagpaliban. Sinalinan uli ni Mark ang alak ng kanilang mga baso na kaagad ininom ni Liza. Halos maubos niya ang laman ng isang baso, bahagya pang nasa mid. Dahan-dahan Liza, hindi mabali sa makalasing ang wine, pero hindi ka sanay uminom. Sawata ng kasintahan. Hindi siya sumagot. Kinuha ni Mark ang cellphone na tumawag. Maybe this will cheer you up again, sabi ng binata pagkatapos. Naramdaman nito ang pagbabago ng mood ni Liza. Ganun ba siya ka-transparent na kaagad siyang nababasa? Handa na sanang humingi ng paumanhin si Liza nang may mabilis sa bagay ang biglang sumagitsit sa pataas at sumabog. Sunod-sunod iyon at lumiwanag ng husto ang kalangitan. Fireworks. Dagli siyang napangiti at nakalimutan ang alalahanin. Mark! Nakangiting tawag ni Liza kay Mark. Nakatingin ito sa kanya ng kasintahan. Nasasalamin niya ang kasiyahan ng mga mata nito. Ibinaling niya ang tingin sa kalangitan. Wonderful and beautiful, she exclaimed while watching the sky, which was now illuminated by lights in various colors and forms. Yes, wonderful and beautiful. Pag-ulit nito sa sinabi niya. Bago pa malaman ni Liza ang gagawin ni Mark, ay kinabig na siya ng binata at hinalikan sa mga labi. At first, it was just a gentle and light as feather brushing of lips. Nang ibukan niya ang bibig ay lumalim ang halik nito, na nalaliksik sa loob ng kanyang bibig. Kusang pumulupot ang kanyang mga baraso sa leeg nito, samantalang ang kamay ni Mark ay nakahawak sa kanyang batok habang ang isa ay nakayakap sa kanyang baywang. His kisses were hot and fiery, seeking response. She moaned helplessly. Ginaya niya ang ginagawa nito. She heard his groan. The kiss lasted for only a few seconds, but it felt like forever. They were both catching a hurried breaths when the kiss ended. Nakatitig lang sila sa isa't isa. Punong-puno ng emosyon ang mga mata. They just sat there motionless for minutes. Then they kissed again, this time more intense. It lasted longer, savoring each other's sweetness. Ang sunod na namalayan ni Liza ay magkaharap na sila ni Mark habang nakahiga ng patagilid. Now, that's more than enough. Thank you for what I worked for. Nakangiting sabi ng binata.
Happiness and desire were visible in his eyes. He gently ran his knuckles on her face. "Don't you want anything else?" Nananatitiyang tanong ni Liza. The aftermath of their kiss still showed on their face. Tama nang naririnig at nababasa niya tungkol sa unang halik. It was really magical and exquisitely beautiful experience when shared with the one you love. Hanggang ngayon ay nalalambot pa rin siya sa mga tuhod na napakagandang karanasan. Mahinang tumawa si Mark bago sumagot. Sa ngayon, sapat na sa akin ang halik. An extraordinary kiss, babe. That was our first and your first. I feel honored you have given it to me. I'm willing to give you all my first, Mark. Matapang na sabi ni Liza. Ang totoo ay natatakot pa rin siya sa maaaring mangyari. Pero desidido na siya sa ibibigay niya rito ang lahat ng kanya kung hihilingin nito. Nakita ni Liza ang apoy na pagnanasa sa mga mata ni Mark bago siya kinabig at hinalikan uli. Pero sandali lang iyon. You're so beautiful, Liza. That I ache just looking at you, he said huskily as his thumb traced her lips, his eyes still burning with desire. You're going to be mine but not now, 'cause you're not yet ready. Alam kong natatakot ka at pinipilit mo lang maging matapang. Ayokong takot ang nararamdaman mo kapag inangkina kita. Mark, may ilan pa mga minutong tatagal ang fireworks display. Let's watch together, sabi ni Mark at umayos ang pagkakahiga sa tabi ni Liza at hinawakan ng kanyang kamay. Saka nito itinuan ng mga mata sa kalangitan. Sumiksik siya sa tabi ng kasintahan. Ngumiti ito. Nakahiga sila sa sahig habang magkahawak ang mga kamay at pinapanood ang iba't ibang kulay ng mga fireworks sa kalangitan. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.